Felix. Felix, tama na. Bumalik ka na sa loob. Lalo mo lang pinapahirapan yung ate mo eh. Kaya nga ako aalis eh. Para hindi na siya mahirapan. Tsaka wala naman nagsabi sa kanyang hanapin niya ako ulit. Diba? Felix, huwag mo akong pilitin. Bakit? Anong gagawin mo? Babarilin mo ako ulit? Hindi porkit inabsuelto mo ako sa atraso ko sa'yo. Makikialam ka na sa buhay ko. Hoy! Syota ka lang ng kapatid ko. Hindi kita amo. Ganyan ka ba talaga? O yan ang gusto mo ipakita? Dahil sa sobrang galit mo sa ate mo. Hanggang kailan mo siya paparusahan? Naranasan mo na bang matulog sa kalye? O kumain sa basurahan? O yung magdeliryo sa sobrang sakit? Di kaya, yung parang walang bukas kang tumakbo dahil sa oras na tumigil ka, grigripuhan ka? Naranasan mo na bang mawalan ng magulang? Takot ako nun. Pero tinibayan ko ang loob ko. Dahil ang akala ko, hindi kami pababayaan ng kapatid ko. Ano nangyari? Iniwan niya din kami. Felix, naiintindihan kita. Nawalan din ako ng magulang. At binigo ako ng isang taong pinagkakatiwalaan namin. Matagal din ako nagalit. Pero simula na makilala ko yung ate mo, nawala lahat yun. Bakit? Gano'n mo na ba siya katagal na kilala? 2, 3, 4 na buwan? Bigyan mo pa ng konting panahon yan, iiwan ka din yan. Nak, sorry ah. Nagsabihan ko na naman yung kapatid mo eh. Nay, huwag po kayo mag-sorry sa akin. Para na nga akong sirang plaka eh. Sorry na ako ng sorry sa inyo. Pwede nga lang po, sa akin na kayo magalit. Hindi naman hindi ko kayang gawin sa'yo yun, Marge eh. Dahil alam ko wala akong karapatan na hilingin to sa inyo. Pero kung pwede po sana, kaya niyo po maging magulang kay Felix. Kailangan niya ng taong gagabay sa kanya. Paano naman ako magiging ina sa isang taong hindi alam kung paano maging isang anak? Na hindi nga alam kung paano maging isang kapatid eh. Na hindi nga marunong kung paano magpakatao yung kapatid mo. Hindi kasalanan ni Felix na nangulila siya, na nawalan siya ng ate. Ngayon pa nga lang, iniisip ko kung nagkaganyan siya. Ano pa kaya si Joy?